patuloy pa rin inuusig yang sa yung mga statement ng mga Marines natin kasi una na silang pinasinungalingan at ikinapikon ng isang Sandro Marcos, 'di ba? And Erwin Tulfo said na sa flood control na lang ba iikot ang ating pagdinig sa Blue Ribbon Committee? Tapos wherein pinatawag naman sila pero hindi sila sumipot. Ganun yung nasa quote card niya. So, hindi nyo sumipot kasi usually pagka hindi sumisipot yung resource person na ini-invite nila, sinasapuin na nila. O ba't di kayo maglabas ng sapuin na? No, Marlon. Because the thing is, sumipot sila. Diba? Okay. To the point na ang ending nila, sumipot sila, nakapag-press con sila sa office ni Senator Robin Padilla because they were told by the staffer of the Blue Ribbon or office of Erwin Tulfo, i-clarify lang natin which of the two, na sinabihan silang consultative meeting na lang po ang nagagawa, ay ang ginagawa sa baba, you need not attend. Yun ang naman, ako bibigay ko lang yung bibigay ko lang yung palusot o pangangatwiran ng Erwin Tulfo. Huwag ka na magpalusot. Palabas kayo ng subpoena. Saka linawin niyo yan. Consultative meeting ba yan o hearing? Nilinaw na ni Erwin Tulfo, Marlon. Yung 14, kung talagang naniniwala kayo sa paniwala nyo na hindi kayo sinipot, samantalang alam nyo na nasa Senate building na yung Brave 18, tapos bigla nyo tiniklop yung moro-moro nyong pagdinig. Nilinaw na yan ni Erwin Tulfo, Marlon. Hindi na raw nila ipapatawag sa Blue Ribbon yung mga witnesses. Bakit? Takot siya? Takot siya na mapangalanan? Lahat sila? Takot siya mapangalanan yung boss niya? Ulit-ulit na lang daw kasi. Bakit na kailangan talaga by all means, hindi na matuloy pa o marinig pa ang testimonya ng mga magigiting na dating sundalo. Yung Senate takeover ni na Win Gatchalian, it's not about the impeachment. Well, it's probably about the impeachment a little bit, but it's about the cover-up of the flood control. Yun talaga ang hangarin nila, na makuha balik yung liderato sa Senado para mapagtakpan nga itong flood control scandal na nasa doorstep na ni Bongbong Marcos at ni Sandro Marcos at ni Lisa Marcos at kung sino-sino pa dyan na pinangalanan na nga ng 18 plus the other 4. At may mga ebidensya pa na naipresent doon. May, yun na nga, yung association ni Kiko Pangilinan. Hindi naman pinangalanan na nakareceive ng maleta. Nakita lang yon to prove that magka-close si Kiko Pangilinan at si Saldico. At ginamit pa nga yung chopper ni Saldico in the 2025 senatorial campaign of Kiko Pangilinan. And of course, hindi lang naman although yung kay Senator Marcoleta, we're all worried about that, no? However, meron ding may eksena ring ginagawa si Ombudsman Boying Remulla, no, na pinapabilis di umano nito ang pagkakaso kay Joel Villanueva. Paano mangyayari yun kung Joel Villanueva now associates himself as the majority? Well, mangyayari ba yung gusto ni Boying? Sarsuela ba to? Ano to? I do not think si Boying ang nagsabi nun. Parang mga netizens at mga groups na yung kaso. Kasi ilang buwan na ba na sinabi ni Boying, no, na hinog na daw yung kaso ni against Joel at even against Chis Escudero and even against Martin Romualdez. So dapat kung totoo man na yung paglipat ni Joel ay ang kadahilanan ay gusto niya magtrabaho at hindi dahil natakot siya, nakakasuhan siya, dapat ituloy na yung kaso against Joel, against Chis Escudero. At pag hindi nila natuloy yan, talagang klaro-klaro na yung bayad nila para lumipat sa majority ay yung tama ka, kuya. Tama ka. At sisingilin sila. Sisingilin sila na yung ginagawa nila na bakit nahinto ang pagpapaaresto lamang kay Senator Jinggoy Estrada samantalang maraming mga senador at kongresista ang pinangalanan. At bakit hanggang ngayon ang Martin Romualdez hindi pa rin nakukulong. Tama, kuyang demand 'yon ng netizens, 'di ba? Na
is it always a guarantee na just because lumipat ka nga sa majority, mawawala na yung kaso mo? 'Di ba? So ngayon, sinisingil nga si Ombudsman dahil hinog na. Kasi kung hinog na yan last week, bulok na yan this week. Yeah. Diba? Overwrite na yan. Ibig sabihin, dapat kasang-kasa na yung kaso na dapat ibigay sa kanya. Nasaan yung kasong yon? Dahil nga lumipat siya, wala na, tulog na yung kasong yon. Diba? Same with Jesus Escudero. Yes. Dito kasi ang tao, kung hindi makuha ng tao yung demand nila ng maayos na paglilingkod mula sa mga nakaluklok na yan, maniningil na lang kami. Maniningil na lang tayo, which is but the right way. You cannot have everything. Sige, magsisigaw tayo dyan sa kalsada, hindi natin nakuha. Sige, okay, balik sa mga kanya-kanyang gawain sa buhay. Pero balikan natin yung issues na, sinabi mo to, nasaan na to? Tama. Singilan lang naman to eh. Diba? Singilan lang. Tapos kung ako, no, if Bongbong Marcos is really that stupid because they are emboldened kasi walang nagawa yung taong bayan nung kinidnap si Digong because it just less than 12 hours lang yon, with all due respect to Senator Marcoleta, ipa-aresto na nila si Senator Marcoleta. Kung talagang mayroong kaso at meron silang bayag at meron silang ipa-aresto na nila. Problema Kuyang, problema kahapon kumalat yung matindi yung marites sa social media, pati sa mga group chat na kahapon daw sa Camp Crame nagtatalo-talo kasi walang may gustong arestuin si Senator Dante Marcoleta. Ibig sabihin walang gustong unit sa CIDG sa mag-execute nung arrest warrant laban kay Senator Dante. Sa takot nila na balikan sila ng maimpluwensya at nire-respeto nating Iglesia ni Cristo. Di bigay nila kay Melvin Matibag sa NBI. Tingnan natin. Yung stuntman nila. May mas matindi pa nga daw sa kanya eh. May mas matindi pa nga daw na personalidad or unit ba na pwedeng mag-execute na mas a-hole pa dun sa stuntman. NBI din na unit? Hindi ko alam eh. Baka. Ewan ko kung NBI din yan. Pero character triple or multiple times the character of Torre and Matibag combined. Yung si Lisa? Joke. Pero I don't think na matatap nila yun. Yung binabanggit mo pa, kung hindi sa iniisip natin, I don't think. Kasi itong isang to, may pagtingin din siya sa husay, galing, talino, tapang kay PRRD. Happy Father's Day po, Tatay Digong. Yun. At speaking of Tatay Digong, yung ICC Trial Chamber naglabas na ng mga schedules, no? For the trial proper, mga deadlines, at naglabas na rin ng mga deadlines and guidelines on how the trial will be conducted, no? So, merong post dyan si Alvin, meron dyan sa website ng ICC, yung formal start of the trial, I think we scheduled in November 30, 2026, no? Yung deadlines ng prosecution is August 30. Yung deadlines naman ng defense team is October 30. Trial proper begins on November 30, 2026. So, happy Father's Day, Tatay Digong. Happy Father's Day po. Na-mention mo ICC naglabas din ng presser na niluwagan nila ng konti kung sino yung pwede pang makapasok ng mga bisita for PRRD. So maliban sa sa immediate family, sino pa? Merong dinagdag na isa na redacted yung pangalan. Hindi natin alam kung sino yun. Basta merong isa. Alam mo, Pam? Ganun ba? Bakit alam mo? Hindi namin alam. Ikaw lang alam. Oo, alam ko kung sino. Kung sino-sino. Kung sino-sino pa. Kung sino-sino pa. Oo, alam ko kung sino. Yun. Pero dahil na maraming masamang ugali, hindi ko na lang alam. Baka samain nyo ko yun. So again, going back to what we are discussing about the impeachment. Let me go back to the points that we have raised long ago. This is not about convicting VP Sara Duterte. This is about having a propaganda machine to demolish and discredit the most
the potential president, no? Well, in fact, the president na nga siya. Kasi wala pa talaga silang nagagawa. Two birds in one stone. Discredit Inday and then distraction from the ongoing flood control scandal. Lalong-lalo na meron pang oral arguments na naman sa Supreme Court on July 14, which is right smack in the middle of the scheduled trial of the impeachment of Vice President Sara Duterte, kung saan, no, parang nanggagalaiti na ang Supreme Court at si Justice Leonen, to be more particular, nung inorderan niya na yung BICAM pala ninyo na 500 million, wala palang backup yun. So, dalhin nyo dito at maglabas ng certificate yung executive. Paano ninyo nagawa na yung Senado at Kongreso ay ganito lang in alignment with the NEP, pero nung nagka-BICAM na, biglang may lumitaw na 500 billion na insertion. Bigyan nyo kami ng mga dokumento, ebidensya, paano na ninyo na-compute, ganyan-ganyan. At ito, yung mga blank ata na BICAM at walang transcript. Yan. Yun. So, sa July 14, yan ang pag-uusapan? Yan. Yan. Ba't hindi pa nila buksan yung petition nila, Attorney Vic? Kung yun din yun, di ba? And then also the question, lalabas na ba yung hinahanap nating minutes of the meeting ng small committee na yon na never nilabas ng isang teacher Stella Kimbo? And mapapangalanan ba sino-sino yung miyembro ng small committee? At ng isang Mika Swansing when she replaced Hiningi yun ni Kong Egay, hiningi yun ni Kong Leandro Lebiste. Di ba? Hanggang ngayon Never wala. lumabas yan. Diba? Never lumabas yan. Sana yun na lang. Kasi napangalanan na Kuyang Sagaa, Marlon, sa Supreme, yung oral arts na yan, nababanggit na si Martin at saka si Zaldico eh. Tama. Hindi na nila maiwasan na hindi banggitin eh. At si Amena Pangandaman, baka next time yan, ang mababanggit yan is Lucas Bersamin. Kaya nila, kabaro nila dati. Yun na nga eh. Yeah. Diba? Segue ko lang binanggit kasi Saldico. Kamusta na yung yung Brave 18, yung 14, 'di ba? Ilan na lumutang? 4? 22 na ngayon sila. 22 na. Yung mga natitira pa na hindi lumutang last year, yung hindi natuloy na hearing. Kamusta na yan? Incumbent. Mga incumbent kaya hindi lumalabas. Nasa active service pa eh. Oo, active. Kaya hindi pa lumalabas. Patuloy pa ring inuusig yang sa yung mga statement ng mga Marines natin kasi una na silang pinasinungalingan at ikinapikon ng isang Sandro Marcos, 'di ba? And Erwin Tulfo said na sa flood control na lang ba iikot ang ating pagdinig sa Blue Ribbon Committee? Tapos wherein pinatawag naman sila pero hindi sila sumipot. Ganun yung nasa quote card niya. So, hindi nyo sumipot kasi usually pagka hindi sumisipot yung resource person na ini-invite nila, sinasampuin na nila. O ba't di kayo maglabas ng sampuin na? No, Marlon. Because the thing is, sumipot sila. Diba? Okay. To the point na ang ending nila, sumipot sila na kapag press con sila sa office ni Senator Robin Padilla because they were told by the staffer of the Blue Ribbon or office of Erwin Tulfo, i-clarify lang natin which of the two, na sinabihan silang consultative meeting na lang po ang nagagawa, ay ang ginagawa sa baba, you need not attend. Yun ang Tama naman, ma'am. Ako bibigay ko lang yung bibigay ko lang yung palusot o pangangatwiran ng Erwin Tulfo. Huwag ka na magpalusot. Palabas kayo ng subpoena. Saka linawin niyo yan. Consultative meeting ba yan o hearing? Nilinaw na ni Erwin Tulfo, Marlon. Yung 14, kung talagang naniniwala kayo sa paniwala nyo na hindi kayo sinipot, samantalang alam nyo na nasa Senate building na yung Brave 18, tapos bigla nyo tiniklop yung moro-moro nyong pagdinig. Nilinaw na yan ni Erwin Tulfo, Marlon. Hindi na raw nila ipapatawag sa Blue Ribbon yung mga witnesses. Bakit? Takot siya? Takot siya na mapangalanan? Lahat sila? Takot siya mapangalanan yung boss niya?
Ulit-ulit Oo, na sa lang kanya. daw Ang kasi. kailangan talaga by all means, hindi na matuloy pa o marinig pa ang testimonya ng mga magigiting na dating sundalo. Yun na nga, di ba sabi natin, this is yung Senate takeover ni na Win Gatchalian, it's not about the impeachment. Well, it's probably about the impeachment a little bit, but it's about the cover-up of the flood control. Yun talaga ang hangarin nila na makuha balik yung liderato sa Senado para mapagtakpan nga itong flood control scandal na nasa doorstep na ni Bongbong Marcos at ni Sandro Marcos at ni Lisa Marcos at kung sino-sino pa dyan na pinangalanan na nga ng 18 plus the other 4. At may mga ebidensya pa na naipresent doon. May, yun na nga, yung association ni Kiko Pangilinan. Hindi naman pinangalanan na nakareceive ng maleta. Nakita lang yon to prove that magka-close si Kiko Pangilinan at si Saldico. At ginamit pa nga yung chopper ni Saldico in the 2025 senatorial campaign of Kiko Pangilinan. 'Di ba? So yun ang nangyayari ngayon. And then again, it's about shaping the propaganda. It's shaping the narrative. If only to cover up for the shortfall of this administration. Minus 15 yung Pangulo. Minus 13 yung buong administration. Paano mo yan mapagtakpan in just 2 years? Wala ka nang pwedeng gawin dyan except to demolish the credibility of your opponent, of your political foes. Yun ang gagawin nila sa impeachment. Kuyang, which aligns Sige pa. which aligns to the timeline kung kailan nila gustong ma-culminate na yung pagdinig ba sa yung impeachment ni VP Sara, because ang sabi nila ang timeline nila by September or October tapos na. So napakahabang panahon nun kasi kung July, August, September, October, 4 months. And then it is already the end of the so sasabay siya sa budget season. Magiging busy ang Senate, ang House. Lower and upper house. Kawawa yung mga empleyado. Di ba? Sila magdo-double time dyan. Well, hindi tayo worried na maging busy sila ha. You should be busy. Sa dami naman ng panahon na kayo nagre-reset as ang haba ng panahon na yan, dami ba? Okay lang maging busy kayo. Kaya lang, yung ingay ng impeachment, matatakpan yung posibleng merong insertions sa budget. Kuya. And that's the real plan, Pam. And that's the real plan. Because everybody will now be busy in the trial of the century. Correct. This is actually a trial of the century. This is the biggest trial in the history of our country, probably in the history of Asia or wherever in the world. Because you are impeaching the most popular and possibly the next president of the country, who happens to be your vice president, who happens to be the daughter of the most loved and the most popular president, Rodrigo Duterte, in the history of our country, which you have shipped to The Hague without undergoing proper judicial process. So lahat tayo makatutok dyan. Lahat ng media, lahat ng journalist, lahat ng mga tao, lahat ng mga Pilipino, dyan sila tutok. While the other hands and fingers are diving into, again, the pockets of the Filipino people. Inserting here, inserting there, unprogram here, unprogram there, ayuda dito, AX doon, tupad dyan. Because again, the 2026 budget deliberations will be for the 2027 fiscal year, which is actually an election year already because filing of candidacy na by October of 2027. Yun lang yun. Okay, also the question here is, by September or August, nag-ano na yan committee hearing na rin yan sa mga budgets September yan. Ini-impeach nyo yung vice president pero siya rin yung gusto ninyong iharapin during the budget deliberation or defense na ano ang mangyayari? Budget ang pag-uusapan o impeachment? O sasalang ba dyan si VP Inday? Kasi nung hindi siya uma-attend, gusto niyo mag-attend siya. Sa budget ba? 'Di ba? Kung yung mga USEC niya ang umattend nung panahon na nung nasa DepEd siya, hinahanap niyo siya. Ngayon, na isasala siya sa impeachment, papaupuin niyo siya diyan para ano? Anong i-discuss niyo? Budget o impeachment?
Gusto Diba? nga lang niya ipahiya, Pam. Tingnan mo ha, pati sa pre-trial conference, gusto nila mag-appear si VP Sara doon. Ano mga hunghang ba tong mga gagong to? Okay. Ako ang worry ako rito yung sa budget season. August budget season na yan pa hanggang December. Ang worry ako rito na habang abala at pinagtatakpan tayo ng naratibo, optics ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, niluluto naman nila yung pondo uli ng gobyerno para magamit nila uli ito sa pondo naman sa nalalapit na eleksyon. Dahil tulad ng sinabi mo, Kuyang EB, October 2027, filing na ng candidacy. So next year, unti-unti na namang suhulan yan sa mga local officials, unti-unti na namang gapangan yan sa mga local leaders at babaha na naman ng ayuda kahit walang bagyo, walang earthquake o anumang uri ng sakuna. Pero pag may sakuna, walang ayuda. Walang Tingnan mo nangyari ngayon. Tingnan mo nangyari sa Tino last year. Tingnan mo nangyari sa Bugo earthquake dito sa Cebu, yung dalawang trahedya na yan. Last year, tingnan mo nangyari sa Cebu. This year, yung January, Binali landfill landslide. Wala na. Ilan ang namatay doon. Ngayon, yung earthquake doon sa Davao, nasa naman yung mga ayuda nila na pinagbibida-bida nila? You look at the Nograles during the 2025 campaign. Grabe yung bumaha yung ayuda sa Davao. Ngayon, nasaan na? Kuyang, tama ba yung nabasa ko na may sinabi si Governor Pambari Cuatro where she said na wag daw madaliin kasi hindi daw madali na maglabas ng pondo doon sa mga Tino na nasalanta ng sakunang yon. May nabasa akong mahina daw yung kalaban. correct yun. Parang wag madali mahina ang kalaban. Pero napakadali nilang mag-release ng pondo para sa Gensan. Again, no offense to the people of the victims of the quake sa Mindanao. Kailangan nyo talaga ng tulong. Pero it is also a valid argument sa mga Cebuano na hanggang ngayon ay hindi pa tanggap ng tulong pinansyal mag-iisang taon na mula noong trahedya sa Tino at yung Bugo earthquake. So, hindi natin dinidiscount na kailangan talaga ng tulong ng Gensan. Pero that's the responsibility of the national government. Dapat inuna ni Pambari Cuatro. Kasi maiintindihan yan ng mga taga Mindanao. Because especially din ako dito sa Cebu. Yeah, because Davao City actually were the very first ones, and even some LGUs in Mindanao, the very first ones na nagpadala ng tulong dito. Meron din namang rason yung probinsya ng Cebu, and the city of Cebu na hindi na muna kami magpapadala ng tulong dyan muna ha, unahin muna namin ito. Pero gusto talaga ng EPAL, gusto talaga ng optics, di ba? So again, this is not about the victims. Kailangan nyo ng tulong. Kahit anong tulong, kahit gaano kaliit yan, kailangan ninyo yan. But the fact is, may double standard, Pam. Speaking of double standard, Kuyang, actually hindi lang Cebu, 'di ba? Magkano binigay na tulong ni BBM sa General Santos City para sa mga biktima ng lindol? 100 million. Magkano uli ang sinuhol ni Bongbong Marcos kay Leni Robredo para lamang magpagawa ng Robredo Coliseum? 500 million. Diba? Kung sino yung nasuna, sila yung kakarampot na binibigay niyong pondo, samantalang kung sino pa yung kalaban mo sa politika na wala naman masyadong, hindi, sorry sa mga kababayan natin Bicolano, pero yung 500 million pesos na pondo para sa Coliseum, kumpara sa 100 million pesos para naman tulong sa mga kababayan natin na biktima ng lindol, para namang hiyang-hiya naman yung mga kababayan natin sa Gensan na kung kailan kailangan ng tulong nila mula sa Malacanang, talagang kakarampot pa na pondo ang ibibigay sa kanila. Ganon din naman ang feeling namin mga Cebuano, Marlon Kasi yung news na yan na 500 million na pagbisita ni Bongbong doon kay Leni Robredo, nangyari yan aftermath na ng Tino at earthquake. At magkano lang ba binigay ni Bongbong Marcos dito? Pantulong doon sa mga biktima ng dalawang trahedya yan. Less than 200 million. Samantalang ang Coliseum na gumagana pa, maganda pa, by all standards, no, pwede pa ang gamitin, dinagdagan niya ng 500 million. Tapos ngayon, a few days ago,
puring-puri na ni Leni Robredo ang isang Bongbong Marcos dahil successful daw yung kanyang housing program. Putang ina. Asan? Asan yung successful na housing program? Nasaan yung ipinangako na 1 million per year? Mm. Wala eh. Wala. Ayan, negative 13. Doon na lang tayo naman nakakabawi eh. Di ba? Dapat Pero, sige pa. hindi, doon ibig ko sabihin ba, doon na lang tayo nakakabawi sa resulta ng ratings niya. However, to what extent na kailangang sadsad na siya, ibig sabihin, the lower you go, the more emphasis na wala kang ginawa. The more visible na wala kaming nakikitang ginagawa mo. Mas sampal sa pagmumukha ng maraming taong binudol mo na hindi ka pala dapat nandyan. Na nambudol ka kaya ka nandyan. And then I have to go back to what VP Sara recently said during the Independence Day celebration in Davao City. Gusto niyang makita hanggang sa dulo gaano kawalang hiya si Bongbong Marcos. Oh. Yun. Hanggang Ngayon. saan ang dulo? Bigla Ayun na nga eh. yung kung paano i-bash ni Claire Castro si VP Sara dahil sa hindi marunong gumamit ng computer. Yung amo mo, yung paglagay lang ng earpiece, di ba? Nangamote. Bangag talaga. Iyon na nga eh. Dahil wala kay Inday eh. Si Inday binigyan lang natin ng mandato. She is the constitutional successor. Whatever happens, before 2028, siya yung magiging presidente. She doesn't have to do anything. In 2028, pag may election, she doesn't have to do so much because she is practically leading. Biro mo, almost 50%. In fact, more than 50% pa nga yung preference niyan eh. Pinapading lang yung survey eh. Even the negative survey ratings ni Bongbong Marcos, pinapabango lang yan eh. Tingnan mo, sinasali na nila yung mga pangalan ni Risa, ni Tulfo, ni Leni Robredo. Subtle suggestion for mind conditioning. At again, it's about the people. It was a subtle message by the Vice President to the people. Hanggang saan ba yung dulo para sa inyo? Yung bang hanggang saan ang dulo, kuyang buhangin na lang ang tinatayuan nating lahat. Tinanong nga si Inday as recently as February before she declared her candidacy na wala namang taon. Anong sabi ni Inday nung tinanong siya during the wake of Bong Duterte? VP Sara, anong masasabi mo sa 2028 election? Sabi ni VP, anong sabi ni VP? Meron pa bang Pilipinas in 2028? The question still remain. Meron pa bang 2028? Meron pa bang Pilipinas sa 2028? Kung meron man, anong itsura? At kaya pa ba natin? Hanggang doon ba yung dulo na gusto natin? It's all up to us. It's all up to the people. Doon natin makikita na yung dulo ng Pilipinas sa 2028, yung dulo naman ng kasamaan din na ibibigay ni Marcos. Na-mention mo kanina, Kuyang, sinasali na yung pangalan ni Leni, ni Larissa, and everyone else na lumalabas ng pangalan. Si Risa ba sinasali o pinipresenta niyang pilit yung sarili niya? Makalawang beses nang lumabas yung yung quote card niya na, I am seriously considering the presidency in 2028. Ay, Marlon, Pam, alam mo. Di ba ko na nga? Pakialam ng mga kababayan natin sa'yo. Alam mo The question no one ginawa asked. yun? Kuya. Somebody asked. The second time, somebody asked. Alam mo saan ginawa niya yun? Dito yun sa Cebu. Dito siya nagbibida ng kanyang high waist na halos nandyan na sa suso niya yung nag-abot na yung bra at saka yung sinturon. Alam mo, dito yung pusod. parang ganun eh. Pag nakita ko, maglalakad siya, no? Sorry no offense, no? I'm not body shaming. I'm just telling you the truth, no? Na she should have, gusto ko mang presidente ng Pilipinas, kumuha ka muna ng stylist na magaling para ma-define yung proportions ng iyong katawan pag naglalakad ka. But in any case, ginawa niya yan dito. Inimbita siya sa isang state-owned university, yung Cebu Technological University, Tuburan Campus. Tuburan is actually a town north of my town in Liloan, about 80 kilometers away.
no? At doon siya nagiging commencement speaker doon at pagkatapos noon may press con siya, may mga ganyan-ganyan. So tinanong nga siya at sinabi niya na I'm seriously considering yung pagtatakbo niya. And she at ito pa dagdag pa Marlon. Ito pa ha, hindi yun na-highlight eh. Ito pa. I'm seriously considering running for president in 2028 at itong sabi niya, Pam, I am preparing for that possibility. Holy shit! Possibility. I'm preparing. Paano ba yung preparation niya? You think? Ayun nga, magsuot ng high waist to naman. Pero, kay Risa, yung at magsuot ng sewing machine. Ay, ako. Ayun. Hindi, kay Risa, dapat alam, wait lang, yung kay Risa ba, dapat alam din niya kung kanino ibinibigay yung pasasalamat. Hindi mo kailangan tinitake yung mga credit na magwe-welcome ka sa isang thank you na hindi naman para sa'yo. I'm just trying to emphasize here na yung mga simpleng bagay na hindi mo naiintindihan, tapos gusto mo mas maging presidente na mas complex yung mga bagay-bagay. Gaano kakapal ang index card mo niyan? Diba? Nagpabebe na nga si Madam Chair eh. Sabi niya, I hope magkausap daw sila ni Senator Pia Cayetano para kung ano man yung animosity daw, yung patikim pa lang yung pinakita sa kanya ni Senator Pia, di ba? Ang catch dito, kung gaano kasipag ang Risa Hontiveros para pagbukaing monster ang Alice Goo, bakit nananahimik siya ngayon sa flood control scandal? Bakit mas malaking issue sa'yo yung citizenship ng isang local officials sa Bamban Tarlac? Bakit yung trilyong piso na nakulimbat sa flood control, tahimik ka? Tapos, kasi may sarili kang insertion, kamote. Dagdag ko lang, Marlon, bakit tahimik siya sa citizenship issue ng kanyang colleague na si Erwin Tulfo, aka Eric Sylvester? Bakit tahimik siya sa citizenship ng isang Win Gatchalian? Nasabi niya, it's very good daw na naging Senate President na si Win Gatchalian, we can go back to work. Yung back to work lang naman nila is naging official orchid, no? National orchid yung waling-waling. Back to work na hindi na na tuluyan ng mawala yung tunay na pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control scam. Yun. Meron lang ito pa mo. May comment dito si Mariaso, no? Medyo kahawig ni Attorney Sheila si Elizabeth Oropesa, no? Medyo, oo, medyo. Tsaka kahawig din niya si sino ba 'yon? Si Princess Pangilinan, no? Princess Punsalan. Princess Punsalan, no, nga, no? Bago na naman kayong crush, ha? Okay, isipin ko lang yung citizenship ni ganito, ni ganyan. Tama ba yung nabasa ko na even Chidoro may perjury sa kanya? Tama ba? Pero nagsampa. May nagsampa. Kasi ang passport niya sa Maltese ay hanggang December 2026. So existing yung passport niya. Pero hindi natin alam may mga pangalan doon na nabanggit, yung parang 3 ata yung nag-file ng perjury charges do sa isang RTC branch, no? Hindi ko lang malaman kung sino-sino 'yon at anong mga affiliated organizations nila, no? 'Yon, tama si Marlon. Yung kay Lawrence Carlo. Si Attorney Sheila kawig ni Princess Punsalan saka ni sino? Elizabeth Oropesa, di ba? Si Attorney Capuna naman daw kawig ni Doris Bigornia. Bakit po ba pinilash? Kayo talaga, okay naman na at least may kahawig kaysa ang mukha mo ikinukumpara sa isang aso. Ano naman si Aurora Salve. Marlon, si Merla Arcega, Irma Alegre, Sino yan? Uy, tagari pa kilala. Si Aurora Salve, hindi ko rin kilala. Si Aurora Salve. Kilala. Flash ka natin. Tapos si Papa. Hello mga katepet kayo. Namin si Spagky Rigor dito. Aba, after ginugil ni Pamela. Ang tanga. Alam mo,
Marlon, sinalbahe pa ako ni Ibi kahapon. Ano Ginugol ko din yung salitang yun, tapos sabi ko, walang yakat talaga. Yung ano, Basta- Marlon, German cat. Yung ano, Marlon, nag-google niya yung German cat. German cat. Ang gago ka, Ibi talaga. Ano yun? Hindi, ang malupit yung Lorena Bobbitt cat. Saan yun? Hoy, kasalbahihan ninyo, tama na kayo, no? Tama na kayo. Again, no, we'd like to promote lang. Ay, Attorney Sheila, baba ka lang saglit, ha? We'd like to promote a meet and greet and book signing with Attorney Vic Rodriguez on June 21, 2026, 4 p.m. to 7 p.m. dyan sa Gilmore Avenue, Burnaby, sa Vancouver, Canada. Nandyan po si Attorney Vic ngayon. At sa gusto po magpa-register sa event or bumili po ng libro, please contact Miss Sands and Charlene. Nandyan po. Do a screenshot of this portion ng vlog, no? Or message the DDS Maisug Vancouver Facebook page to reserve. Bukas na po yan. Father's Day celebration din po yan. 4 p.m. to 7 p.m. Maraming salamat po. Yun. Okay. Ayun. Uy, maraming salamat sa inyong dalawa. Ngayon, it's a weekend, maaraw, no? Masarap magpatuyo ng damit ngayon. Medyo makulimlim dito sa amin sa Cebu. Oh, makulimlim. Kasing kulimlim ng nag-google ko kahapon. Aking kulay. Pero pagka itong sombrero, hindi na makulimlim. Actually, manood din naman ako, Kuyang. Pakita mo nga yun sa'yo. Ako gano'n. Dito lang. Marlon, si Marlon exposed naman. Pero we like your pink color. Marlon, happy Father's Day. Happy Father's Day sa inyong dalawa. Happy Father's Day. Thank you po. Talaga ang sinuot ko, binaon ko. Maraming salamat sa inyo, sa lahat po ng mga tatay dyan at nagpapakatatay, no? Maraming salamat sa inyong mga ginagawa. Kay Attorney Vic, Happy Father's Day. PRRD, Happy Father's Day, no? At sa lahat ng mga tatay, sa tatay ko, kung napapanood mo ako, Happy Father's Day. Tapos kay PRRD, kay Kong Pulong, Kong Sid, Mayor Baste, Happy Father's Day sa inyo. Siyempre, kay Ay, Boss sa mga kapatid ko, of course, Happy Father's Day. And patiin nyo rin shout out to my Father's Day. Si Bongbong Marcos, puntahan nyo na lang, patiin nyo. batiin ninyo. Ako, shout out sa pinsan ko, si Mayang. Happy birthday naman sa'yo. Ito, single mom, Happy Father's Day din sa'yo. Oh, Happy Father Day kay Bongbong Marcos. Untog mo na yung ulo mo sa pader, gago. Uy, Kuyang, sagutin mo nga ito. Maybe it's time that you tell them the answer. Is there something with Kuyang and Pam? Something? What something? Oh. Ang sakit naman nun, na-deny ako. We have something. We have something in common. Actually, not even common. Yun. Maraming salamat po sa inyo. Of course, wala pong something with me and EB, no? Yes. Yung something ko, iba na something niya. There's something wrong with me and family. Doon na lang po tayo sa something wrong. Maraming salamat po sa inyo, Marlon, Kuyang, maraming salamat. Have a great day to everyone. Happy weekend din, no? Maraming salamat. Ako po si Pam at si Inday Sara ang aking presidente. Ako naman si Marlon at si Inday Sara Duterte ang aking presidente. It's a Saturday, so drink wisely and drive moderately. Ako po si Ibi, gikan sa Sugbo. Si Sara ang presidente ko. Thank you, everyone. Don't forget the LSS. Like, share, subscribe, and DSA. Ay, don't skip ads. Tawa lang muna tayo sa third floor and the amateur pundit. This is a happy network. Mind your own opinion because it's INP. It's nothing personal, sabi ni Mula Rouge. Si Marlon kamukha ni Ding Dong. Baka si Dinky Dong. Pakihabol kung sino po yung Ding Dong.
Oy, thank you. Ingat and Kuyang, no, pinaalala mo Saturday, it's Makalan Day. Oy, ang galing naman. Kasi day off bukas. So, you enjoy your celebration ha. Ingat kayo. Bye everyone. Bye. Bye. Thank you. Ingat Thank you, po lahat. guys. God